offering, he clearly states what to give. He clearly states what is giving. Di ba? Kasi magagawa mo lang yung giving kapag naging malinaw sa'yo what is giving. Magagawa mo lang ang giving kapag naging malinaw sa'yo ano ang ibibigay mo. Di ba? Kaya before the execution, dapat oriented muna. Pansin nyo po, pagdating sa school, di ba sa school, kapag first day, ano munang ginagawa ni teacher? Meron bang teacher agad na nagpa-exam? Meron bang teacher agad na nagturo ng third quarter? Meron ba agad teacher na nagbigay agad ng project? Wala. Kapag umpisa pa lang, kapag first day, orientation muna. Mga kapatid, ganun din ang Panginoon sa atin. Once na may command siya, at mayroon siyang nais na ipagawa sa atin, nililinaw muna niya. Nais ng Panginoon na maging malinaw muna sa atin. Kaya, before we do giving, mahalaga na maintindihan muna natin what is giving. Bago natin gawin ang giving, mahalaga na maging malinaw sa atin, ano ba yung ibibigay mo? Diba? So, yun po. Ngayon, punta naman po tayo sa verse 20. Verse 20 po. And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses. Ano pong nangyari dito? After nilang nakuha yung command, is what? The response. Ang response nila, sabi ni Moses, kumuha kayo, take ye from among you an offering unto the Lord, and let him bring. Pagkatapos yun, malinaw na binigay ni Moses kung ano yung mga listahan na mga pwede nilang i-offer sa Panginoon. Ngayon, the command is clear and specific, tama po? Amen. Malinaw yung nais ng ipagawa ng Panginoon, na ibigay, na i-relay ng maayos. Anong kailangan gawin ng mga Israelites? Kailangan po nilang gawin is to respond. Amen. Mga kapatid, ang message, kahit anong ganda pa ng message, kahit anong galing pa ng nagbibigay ng message, pag hindi natutong mag-respond ang binigyan ng message, baliwala. Kasi ang message, ang purpose ng message, para magkaroon ng action after. Para magkaroon ng execution. Ang orientation, after niyan, execution. Kung hindi magkakaroon ng response, baliwala ang message. Mga kapatid, nawa maging tulad tayo ng mga Israelites. After nilang marinig ng malinaw yung command ni Moses, anong ginawa nila? They respond. Sabi po dito, they departed from the presence of Moses. Nung marinig nila, umuwi agad sila. At humanap sila ng magiging offering nila para sa Panginoon. Diba? Mga kapatid, pag naging malinaw sa'yo, what is giving? Dapat pagdating sa sarili mo, nakikita mo ng malinaw sa giving. Lord, nakita ko yung giving. Gusto ko maging faithful na ako sa giving. Amen po? Yun yung respond na nais ng Panginoon na makita sa atin. Kasi mababaliwala yung command. Diba? Mababaliwala po yung command. And in verse 21, sige po, tingin po tayo sa verse 21. And they came, everyone, tingnan po natin itong verse na to, ay yung word na to, whose heart stirred him up. And everyone whom his spirit made what? Willing. So, ibig sabihin, kanina sabi natin, yung command is for all. Tama po? Malinaw na naibigay yung command para sa lahat, all the congregation of Israel. Okay? Pero ang sabi ni Moses, ang gagawa nito, sila lamang na willing. Ang gagawa nito ay sila lamang na willing. Alam niyo po ang respond ng mga Israelita? Lahat din naman sila umuwi. Tama po? Lahat din naman sila all departed from the presence of Moses. Pero pansinin po natin in verse 21, and they came, everyone whose heart stirred him up. Lahat ba? Hindi po. Lahat po ba ay pumunta at may dalang offering? Hindi din po. Pero ang nagpunta po, sila na mga naging willing at ginamit ng Panginoon. Kapag ang message ng Panginoon is about giving, the message is for all. Pagkatapos po niya, nasa atin kung paano tayo magre-respond sa mensahe ng Panginoon. Pag uwi natin, dala-dala pa rin natin yung mensahe na yan. Di ba po? Pagbubulay-bulayan pa rin natin yan. Iisipin pa rin natin yan. Pero, iba po yung mensahe na nailagay sa puso.
Kasi pag ang mensahe na ilagay sa puso, hindi yan lumilipas. Hindi po yan kumukupas. Pagbalik mo ulit, nandun na yung execution. Pagbalik mo ulit, dahil nasa puso mo yan, nandun na yung ginagawa mo. Diba? Kasi lahat nakarinig, pero hindi lahat gumawa. Pero kita nyo po dito, bumalik kung sino yung willing. Yung puso ay na-move. Pag sinabi po natin stirred, na-move. Di ba po? Na-move yung kanilang puso. Di ba? And everyone whom His Spirit made willing. In giving, puso ang pinakamahalagang matouch. Ang pinakamahalagang ma-move. Kanina pa mula verse 4 and 5, ang pinapakita na dito ni Moses, yung puso ay naging willing. In verse 20 and 21, puso ay naging willing. Bakit po? Kasi pinakamahalaga po yung puso. Mga kapatid, ano po ba ang puso? Puso is the seat of our will. Ang puso natin ang nagdidikta kung ano yung gugustuhin natin. Ang puso natin ang magdidikta kung ano yung gagawin natin. Ang puso ang magdidikta kung ano yung nanaisin natin. Kaya nga po, kapag nakuha mo na yung puso, nakuha mo na lahat. Nakuha niyo po yan? Pag nakuha mo ang puso ng isang tao, nakuha mo na lahat. Di ba, Brother Paulo? Pag nakuha mo na yung puso ng isang tao, nakuha mo na din yung oras niya. Amen po? Pag nakuha mo yung puso ng isang tao, nakuha mo na din yung resources niya. Pag nakuha mo yung puso ng isang tao, nakuha mo na din yung effort niya. Kasi kapag nakuha mo yung puso ng isang tao, yan ang nagdadrive sa atin yung ating puso. See the illustration natin yung kanina, nakuha yung kanyang attention ng lalaki, yung kanyang attraction. Anong ginawa niya? Gumawa na siya ng ibang move. Bakit? Ano yung nakuha sa kanya? Puso niya Di ba po? Kaya po, sabi po dito, puso ang nagdadrive ng ating gugustuhin, ng ating nanaisin. Di ba po? Dito po, pagdating sa giving, sabi natin, the message is for all. For all, pero iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng pag-iisip. Iba-iba tayo ng edad. Iba-iba tayo ng pagtanggap. Iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng likes and dislikes. Pero, ang inisa po sa atin, lahat tayo may puso. Kaya ang Panginoon, ang mensahe niya, hindi niya papadaanin pagdating sa ating talino. Ang mensahe ng Panginoon, hindi niya papadaanin sa ating edad. Ito lang edad na to, makakaunawa. Itong edad na to, hindi. Hindi po ganun. Ang mensahe ng Panginoon, papadaanin niya sa ating puso. Kasi lahat tayo, kapag nakuha na yung ating puso, yun na yung magdadrive sa atin para gawin itong kalooban ng Lord. At ang maganda po dito, in verse 21, everyone whose heart stirred up. Ako naniniwala, hindi man natin nakita ito, pero meron ditong matanda. May bata. Diba? May ngipin, may wala. Diba? Lahat ng klase, different people, merong pumunta dito. Why? Kasi puso yung nakuha Hindi naging basihan kung ano yung educational background mo. Hindi naging basihan sa giving yung kagwapuhan mo. Paano yan? Si Brother Paulo na lang ang magigiving. Diba? Hindi kagandahan. Diba? Ang kailangan ng Panginoon para tayo ay maging willing is yung ating puso. Amen. However, di ba po, kahit gaano kaganda ang sasabihin natin at intention natin para sa isang tao, kapag mali ang kanyang puso, baliwala. Di ba? Sabi natin, ang puso, makapangyarihan yan Kasi yan ang nagdadrive sa isang tao yung kanyang puso. Pero yung puso na yan, kung saan ka dinadrive niyan, pwedeng mali, pwedeng tama. Di ba? Kapag na-drive ka sa tama, madali sa yung gawin Di ba? Pag na-drive sa puso mo, yung tama. Pero sabi nga ng isang pastor na narinig ko sa kanyang prayer, sabi niya, Panginoon, nawa po sa pagtanggap namin ng inyong mensahe, itama niyo po yung aming puso. Kasi po, kahit anong ganda ng aming sasabihin, kahit anong galing ng nagsasalita, kapag mali ang puso, baliwala. Di ba po?
Kahit anong ayos pa at pagpapagwapo pa nung preacher sa harap, kapag mali yung puso natin, hindi natin makukuha. Hindi magiging effective sa atin yung mensahe. Di ba po? Kaya paulit-ulit from verse 4 to verse 5 hanggang verse 20 to 21, ang pinapakita ng Panginoon dito yung puso. Ang kumilos ang Panginoon sa puso nitong mga Israelita. Pero ako naniniwala din po, yung mga hindi bumalik, yung mga hindi nag-offering, hindi po nakaunawa sa kanilang puso. Diba? Kasi gagawin mo yan kung naging effective yan sa heart mo. Diba? Kaya nga po, anong isa nating makikita dito, matututunan natin? Let us always pray for our heart, let it be driven by the Lord, and guard it from evil. Kasi mga kapatid, ang ating puso, hindi pwedeng walang nagdadrive dyan. Ang puso natin, laging may nagdadrive. It's either ang Panginoon o ibang nagdadrive dyan. Hindi mo pwedeng sabihin walang nagdadrive sa puso mo. Maaaring nagdadrive sa puso mo, self-will mo. Maaaring nagdadrive sa puso mo yung sarili mong kagustuhan na hindi kagustuhan ng Panginoon. Pero hayaan natin na i-debunk natin o alisin natin yung kagustuhan natin at ang Panginoon yung umupo sa puso natin. Bakit po? Kasi pag ang Panginoon ang nag-drive sa puso natin, siguradong tama. Di ba po? Pag ang Panginoon ang nag-drive sa puso natin, siguradong gagawin natin yung kanyang kalooban. Kaya nga po mga kapatid, mahalaga, ingatan natin at i-guard natin yung ating puso. Guard our hearts. Dahil po ang puso, sabi ng Bible, deceiving. Mapandaya po yan. Di ba? Kala mo yun na, hindi pa pala. Di ba? Ilan na po bang situation ang napahamak dahil driven by wrong decision mula sa puso? Di ba? Bakit po? Kasi yung puso, iba yung nagmaneho. Iba yung nagpaling. Iba yung nag-drive. At pag iba yung nag-drive sa puso mo, doon din pupunta yung direksyon ng buhay mo. Kaya nga, nung natouch yung puso ng mga Israelita, tingnan nyo po, bumalik sila agad. May dala silang offering. Bakit? Ang dali ng dinrive ng Panginoon yung puso nila para magbigay. Di ba po? Kaya, every time makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, Lord, nawa po, i-ayos nyo po muna yung puso ko. Lord, nawa po sa araw na to makakapakinig po ako ng mga mensahe. Maging maayos po yung puso mo. Kasi pag hindi naging maayos yung puso natin, baliwala po yan. Di ba po? Maiinit lang tayo. Di ba? Kaya po, kung sino o ano ang nagdadrive ng ating puso, siya ang nagmamanubela ng ating buhay. Ngayon, ang tanong na lang po nga natin ngayon, sino ang nagmamanubela ng puso mo? Diba? Baka ang nagmamanubela ng puso mo, si Kay Brosa, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Lahat ng gusto mo, gagawin natin. Ganon. Pero hindi kalooban ng Panginoon. Mali po yun. Dapat hayaan natin na ang mag-drive ng ating puso ang Panginoon. Mga kapatid, sa giving, hindi natin dito sasabihin, ang giving ay para lamang po sa mga kumikita ng 30,000 pataas. Hindi po ganun. Kasi kahit po yung poor widow woman, ginamit ng Panginoon sa kanyang 2 mites. Bakit po? Kasi tama ang puso. Diba? Dapat magsisimula po muna sa ating puso. Diba? Magsisimula na po muna sa ating puso. Kaya po this morning, mag-start po tayo po ng ating pag-aaral po. Let's start our preaching. Magsimula na po tayo. Number 1 point po, a willing heart. Kung meron po kayong notes, meron po kayong ballpen, pwede mo pong sulat. A willing heart creates victory. What is a willing heart? A willing heart is a cheerful heart. And a cheerful heart is a cheerful giver. And God loveth a cheerful giver. Pero ang ginagamit lamang ng Panginoon para gawin yung victory, yung willing heart. Ang ginagamit lamang ng Panginoon para maisakatuparan ng isang bagay, yung willing. Ang hirap yata sa isang grupo, yung meron kayong gustong gawin,
merong lakad, tapos yung isa, KJ. Di ba po? Naranasan niyo na po yan? Yung lahat ang gusto ulam, fried chicken, siya, lechon. Di ba parang gusto, paano kaya gagawin doon? Alam nang bumili na ng lechon. Di ba? Siyempre, kailangan iisa tayo. At para iisa tayo, yun ang gagawa ng victory. Yung unity na yun. Mga kapatid, hindi magkakaroon ng unity pag walang willing na puso. Di ba po? Kaya kung mapapansin nyo po dito, kung babasahin nyo po yung Exodus chapter 35, natupad po itong tabernacle. Nagawa po itong tabernacle. Na isa katuparan po itong tabernacle. Lahat ng nakalista po dito from verse 6 to verse 19 na lista ng pwede nilang i-offer, na ibigay, na dala, na i-offer sa Panginoon. Meaning, ito pong ginagawa ng tabernacle na to, nagkaroon ng victory. Mga kapatid, mahirap yata yung nagkaroon ng victory, hindi ka kasama. Gusto po ba natin ng ganon? Merong victory pero hindi ka kasama. Bakit hindi kasama? Kasi hindi ka naging willing eh. Di ba? The Lord always command us for something important. A work need to get done. Dapat, mga kapatid, para magkaroon ng victory, magkaroon ng willing heart, makita muna natin na ang command ng Panginoon mahalaga. Meron po bang command, utos ng Panginoon na hindi mahalaga? Wala po. Lahat po ng utos at command ng Panginoon mahalaga. At bakit mahalaga? Kasi meron siyang nais. May kalooban ng Panginoon. Meron siyang nais na mangyari. Merong work na kailangang maging mas may sa katuparan. Diba? Mga kapatid, ito dito po sa pinag-aralan natin, dito sa kay Moses. Diba ang binigay ni Moses dito, command. Ang binigay ni Moses dito, instruction ng Panginoon. Utos ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag nag-utos ang Panginoon, merong kailangang gawin.